Sobrang hirap pala talaga mawalay sa mga mahal mo sa buhay, lalong-lalo na sa punto ng buhay kung kailangan ko na nga mga ibang bansa para lang sa ikagiginhawa nga ng aming buhay. Hirap man, pero kailangan kayanin ko dahil hindi na nga kami pabata pa. For today's vlog ay papunta nga ngayon ako kay Mother Dragon at nagpasama na nga lang ako dito kay Bobby dahil tanghali na nga. Mamaya na nga kasi yung flight ko at kailangan ko nga magpaalam kay Mother Dragon dahil baka hindi na nga ulit ako makadalaw sa kanya. Biglaan nga nito pag-alis ko at paniguradong nagulat nga kayo dahil wala nga kayong kaalam-alam. Anyway, pagkadating ko nga dito kay Mother Dragon ay pinagsindihan ko na nga siya nitong binili ko nga kandila. Ang sabi ko nga sa kanya ay siya na ang bahala sa aking pag-alis at wag niya ako nga hayaang mapahamak sa bansang pupuntahan ko nga. Lalo na makarating ako ng safe at walang mangyaring aberya sa aking sinasakyan. Diyo takot pa rin kasi ako sa eroplano dahil tuwing sumasakay ako dyan, feeling ko dinudukot-rugo yung bituka ko. Humingi na nga rin ako ng pasensya sa kanya dahil natapat pa nga ng 40 days niya yung pag-alis ko nga ng bansa. Pero wala naman na akong choice kundi ituloy na dahil hindi ko na nga ma-refund pa yung ticket. At after ko naman din makapagsabi sa kanya, ay nagpaalam na rin ako dahil ako nga ay hindi pa naliligo. Pagkaligo ko nga ay dumiretso na nga rin kami dito sa Bugay para makakain nga ng tanghalian. 40 days nga ni Mother Dragon ngayon kaya isinabay ko na nga rin ang aking padespedida dahil nandito rin naman yung mga tito at tita ko sa side nga ni Mother Dragon. Saktong-sakto naman nga itong mga niluto nila dahil isa nga to sa mga favorite kong pagkain. Lalong-lalo na mamimiss ko nga to ng sobra at eto na nga ang huli kong makakain to dahil wala nga niyan sa ibang bansa. Gusto ko naman din makakain ay nagpaalam na nga ako sa kanila isa-isa dahil ako nga ay babiyahe pa nga pa airport. Grabe, sobrang mamimiss ko kayo ng sobra at sana sa pagbalik ko ay makumpleto pa rin tayo ng ganito. Anyway, nakasakay na nga ako dito sa sasakyan at papunta na nga kami ng airport. Nakasakay na nga rin itong mga bagahe ko at mukhang wala na nga talagang atrasan to. Para mas malapit at tiwas na nga rin sa traffic ay dito na nga lang ako nag-book ng aking flight sa Clark International Airport. Sobrang bilis nga lang ng naging biyahe at parang pumikit nga lang ako, nandito na kagad kami. Anyway, kung mapapansin nyo nga na may maleta ring dala itong si Kabangnas dahil siya nga ay kasama ko rin mag-iibang bansa na. Diyos ko, eto na nga ang moment of truth. Wala na talagang atrasan to. Ayoko man tumuloy sa aking pag-alis pero wala naman akong choice dahil eto talaga ang realidad. Anyway, eto na nga at nakapasa na nga ako sa immigration at malaya na nga ako maglakad-lakad dito sa loob ng airport. Tapos, mga bandang alas 7 na nga ng gabi ay boarding na, kaya naman sumakay na nga rin ako dito sa sasakyan naming eroplano. Grabe na nga yung kaba ko nito at talagang halo-halo na nga talaga yung nararamdaman ko. Hindi ko nga ina-expect na makakarating ako sa punto ng buhay ko mangingibang bansa ko para lang sa ikakaganda ng aking kinabukasan. Bago nga lumipad ang eroplano, ay kinain ko na nga rin itong tinapay na binili ko sa bakery nga ng airport. Baka kasi pagkalapag nitong eroplano ay magutom ako at baka hindi ko naman din magustuhan yung pagkain dun sa bansang pupuntahan ko. Kaya naman paniguradong sobrang majejeta ako nito at pag-uwi ko nga ng Pilipinas ay baka hindi nyo na ako makilala. Very fast forward, natapos na nga yung 2 oras at kalahating paglipad namin sa Himpapawid. At nandito na nga ako sa bansang hindi ko na-expect na mapupuntahan ko. Grabe, nakakagulat nga dahil may nakasabay nga ako dito, nakahawig nga ni Ate Mengay. Anyway, bago ang lahat, touchdown Hong Kong. Sasabi mo nga talagang nasa ibang bansa ka na kapag may mga subtitle na yung mga signboard. Pagpasok ko nga sa pinakaloob nga ng airport, ang una ko nga ginawa ay nagpa-load nga nitong octopus. Dahil halos lahat nga ng bagay dito sa Hong Kong ay pwede mong bayaran gamit nga nitong octopus. Kakalapag ko pa nga lang dito sa Hong Kong at hindi ko pa nga halos nalilibot, pero amazed na nga ako sa mga nakikita ko dito. Unang-una na nga dyan yung octopus na pinaloadan ko kanina dahil hanggat may laman, patap-tap ka lang dito. Tapos sunod naman din dyan ito nga napakaluwag na taxi nila. At alam nyo ba guys, hanggang dito nga sa pag-i-stayan kong hotel ay kasama ko nga itong kahawig nga ni Ate Mengay. Hindi ko nga alam kung sinusundan niya ako o magkatrabaho kami dun sa papasukan kong trabaho dito nga sa Hong Kong. Maski nga dito sa room ay magkasama nga kami. Diyos ko, charis lang. Travel talaga namin itong magkakaibigan at kasama ko nga ngayon si Ate Mengay, si Shaira Vlog Kabangnas at ito nga si Crystal Vlog. Kaya sorry na sa mga hindi nakakaalam at na-prank ko kayo. O siya, hanggang dito na lang. Next vlog na yung part 2. Bye-bye!